isang tulog bago ang bisperas ng bagong taon. Baba, push kami. Dalawang nagbebenta umano online ng mga iligal na paputok. Huli sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Laguna. Sa operasyon naman sa isang barangay sa Quezon City, pinagtagpi-tagping basyo na bistong improvised boga pala. Ilan sa mga nakumpiskang iligal na paputok, sinampol ng pulisya kung gaano kalakas. 3. Bentahan ng mga paputok, pailaw, mga alternatibong paingay, pati mga pinaniniwala ang pampaswerte, silipin. Pinanggalingan ng mga paputok na ikinasawi ng isang bata sa Tondo sa Maynila, tukoy na. Nag-iwan sa mga paputok. May pananagutan nga ba? At bukod sa mga napuputukan, mga na-stroke, binabantayan din, lalo't lumarami ngayong holiday season. This is Philippine Coast. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabila na mga operasyon kontra iligal na paputok, 2 araw bago ang 2026, sa pag-asang hindi na madagdagan ng mga patay at sugatan dahil dyan. Sa Calabarzon pa lamang, aabot na sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng mga iligal na paputok ang nasamsam sa 300 operasyon ng pulisya. Sa Cavite at Laguna, arestado rin ang ilan sa mga nagbebenta nito online. At yan po ang tinutukan ni John Consulta. Nang makita na ng mga operatiba ang puting sasakyan ng kanilang target sa Carmona, Cavite, agad silang tumabi at mabilis na hinuli ang seller ng illegal na paputok. Baba, push kami. Baba. Arestado ang 27 anyos na lalaking nagbebenta online ng illegal na paputok. Sa Calamba, Laguna, wala ring kawala ang isang lalaking nagbebenta ng mga malalakas na illegal na paputok. Kabilang ang ipinagbabawal na dart bomb at mga paputok na sobra-sobra sa laki at lamang pulbura. Ang ginagawa ng mga ibang manufacturer at seller natin na mga illegal is pinapalaki nila yung sukat nung binebenta nila at saka tinadagdagan nila ng pulbura. Kaya nga nagiging delikado ito, no? Para dun sa mga tao na bibili dahil yung sabog niya, yung lakas niya is lumalakas. Hindi raw naging madali ang paghuli sa mga suspect dahil online ang transaksyon at sa e-wallet na ang bayaran. Kakasuhan natin sila ng violation of Republic Act 7183, no? It is an act of regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Ipinakita ng Explosives Ordnance Division o EOD ng PRO-4A kung gaano kalakas ang ilan sa mga nakumpiskang illegal na paputok. Inilubog naman sa malalaking drum na puno ng tubig ang iba pa sa mga nakumpiskang illegal na paputok. Mahigit 4 na milyong piso ang kabuuang halaga ng nasamsam sa 300 operasyon ng mga pulis sa Calabarzon. Pinipirin at dinurog ang nakumpiska nilang boga. Ito na ngayon mga kapuso, no? Nasa gasaan na pero inaatrasan pa ng truck ng Philippine National Police itong mga boga, no? Na talaga namang marami na ang mga naperwisyo mga kabataan sa nakalipas na mga pagdiriwang natin ng bagong taon. At kita natin mga kapuso, sa sobrang pipi ng mga to, wala nang pakikinabangan. In 2024, we have 34 ligtas Paskuhan incident. For 2025, we have only 5. That includes 1 indiscriminate firing. Bumaba ito by, say, mga 80%. No? But of course, hindi pa tapos yung
bagong taon natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 5 lalaki ang nahuli kam na unang nagsindi at nag-iwan ng paputok na kumitil sa buhay ng isang bata sa Tondo sa Maynila. Posible silang maharap sa mga reklamong kriminal kaya pinagpapaliwanag ng pulisya. Nakatutok si Jomer Apresto. Pasado alas 8 ng gabi nitong December 28 nang mahagip sa CCTV ang 12 anyos na si Cesar Russell Sarmiento at kanyang kaibigan habang pasan-pasan ang napulot nilang paputok sa Bad Santos Avenue, corner A. Lorenzo Street sa Tondo, Maynila. Ilang minuto lang yan bago nila tuluyang sinindihan ang paputok na kumitil sa buhay ni Russell. Ang pinanggalingan ng nasabing paputok natuntun na ng mga otoridad. Nakuhanan sa CCTV ng Barangay 226 ang 5 lalaki na yan habang naglalakad sa Almeda Street mag-aalas 2 ng madaling araw ng December 28. Ang isa sa kanila may bit-bit na kulay green na eco bag. Pagdating sa Yuseco Street, inilabas nila ang hindi pa tukoy na paputok. May kita pa sa video na pinatitigil ng grupo ang ilang motorista para masindihan na ito. Sa kuhang yan may kitang umusok na ang paputok pero hindi ito nagtuloy. Maya-maya, kumuha ng tubig ang lalaki nagsindi nito at isinaboy ito sa kalsada. Makalipas ang 15 minuto, isang paputok ulit ang inilabas ng grupo. Pero kagaya ng nauna, hindi rin ito nagtuloy. Lumipas ang mahigit 18 oras, may kita na sina Russell na nagpapaputok sa kaparehong lugar. Sabi ng barangay, nasita raw ang mga bata kaya umalis sila doon. Sa kuhang yan, may kita na ang magkaibigan na tumatawid ng kalsada pero huminto sila sa bangketa. Hindi na gaanong maaninag pero sabi ng barangay, doon na nila napulot ang paputok bago sila lumiko papunta ng A. Lorenzo Street. Ito raw ang paputok na sinindihan noon ng grupo ng mga kalalakihan. Tinabi doon sa gilid. Gabi na, yung mga bata nagpapaputok sa kabilang side, dadaanan yun, nakuha. Mga pinagbabawalan sila dito, doon nila dinala sa bakante na walang sisita sa kanila. Sabi ni Chairman Pulintan, residente niyang ilan sa mga lalaki, pero ang may dala nito, dayo lang daw sa kanila. May sinasabi sila, barkada nila yun, nakapula, taga Bulacan daw po yun. Yun daw po yung may dala ng paputok para mag-try kung malakas. Kaso, hindi naman siya, pumutok. Nasabihan na raw ang mga lalaki na magtungo sa pulisya at magbigay ng kanilang salaysay. Una namang sinabi ng Manila Police District na posibleng managot ang mga tao na nag-iwan ng paputok na ikinamatay ni Russell at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Nakausap niyo na po ba yung grupo ng mga lalaking nag-iwan ng paputok sa Tondo, Maynila? Nakikipag-coordinate na tayo dito. Meron na nga tayo katulad na nabanggit kanina. Meron na tayong mga person of interest dito. At titignan natin doon sa process ng pag-iimbestiga kung meron silang magiging criminal liability dito. At sa ngayon, ongoing pa natin yung ating pag-iimbestiga dyan at hinihintay nga natin para magbigay ng kanilang salaysay sa mga taong mga nabanggit. Posible ba silang maharap sa reklamo? Kasi lumalabas na binuhusan pala nila ng tubig yung paputok nung hindi talaga sumabog. Titignan po natin doon sa course ng investigation kung meron po tayong makikita na pananagutan nilang kriminal ay sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Na-cremate na ang mga labi ng bata habang nasa maayos naman ang kondisyon ng kaibigan ni Russell na 12 anyos din. May tama siya dito sa balikat Tsaka yun nga yung mata niya pinagagaling pa. Kasi talaga medyo nasunog din. Tiniyak naman ng mga barangay sa lugar na mas paiigtingin nila ang pagbabantay para maiwasan na ang ganitong klase ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy rin ang paalala sa mga namimili sa Bukawi, Bulacan para iwas sa mga aksidenteng may kinalaman sa paputok at pailaw. Pero kung PNP ang tatanungin, mas hinihikayat na lang ang paggamit ng mga alternatibong pampaingay. Nakatutok live si Chino Gaston. Vicky, bukod sa epekto ng rush hour, traffic din ang dulot ng mga pumaparada at mga paalis na sasakyan mula rito sa pamilihan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Muling paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa pagbitbit, paggamit at pagbenta ng mga pailaw at paputok habang papalapit na ang bagong taon. Ang sinapit ng mag-amang bumili ng paputok sa Santa Barbara, Pangasinan ang dapat pag-ingatan ngayon ng iba pang namimili ng paputok.
Bitbit nila ang mga binili habang sakay ng motorsiklo nang bigla itong sumindi at sumabog. Sugatan ang mag-ama kaya isinugod sa ospital. Habang sunog naman ang harapang bahagi ng motorsiklo at napinsala ang mga bintana sa lugar. Hinihinalang nadikit sa tambutsyo ang dala nilang kwitis o sumayad sa semento kaya nakiskis at mag-isang sumindi. Kaya rito sa Bukawi, Bulacan, kasama sa mga pinag-iingat ng mga otoridad at fireworks retailers ang mga customer nilang nakamotorsiklo. Dahil nakabilad sa init at pwede ding ulanin ang mga biniling pailaw at paputok, dagdag packaging ang ipinapayo sa mga fireworks retailers. Napaka-sensitive talaga kasi ng ignition ng firecrackers and pyrotechnics. Kaya dapat talaga siya ilagay sa tamang lalagyanan. Yung boxer na secured o di kaya yung mga plastic na naka-sealed. I-make sure na i-secure yung mga fireworks like using tape para i-make sure natin na hindi siya aalog or malalaglag sa daan. Bukod sa packaging, mahalaga ang maayos na pagsasalansan. Kahon-kahon pa naman ang ikinakarga sa mga sasakyan ng ilang mamimili. Lalo-lalo na sir, yung mga tinagtatanong sila kung safe ba sir kung nasa likod ng sasakyan, nasa loob ng sasakyan. Ang inaano po namin sir na wag lang po siyang mababasa. Safe na safe po siya. No smoking, ganon. Safety muna bago para iwas aksidente. Basta maayos lang po yung lagay sa sa sasakyan, maayos yung patas para hindi pakalog-kalog yung basta secure lang, hindi kumakalog yung mga paputok. Bukod sa mayat-mayang pag-iikot at inspeksyon, namigay din ng mga polyetos sa mga mamimili ang ilang miyembro ng PNP. Mga safety po natin sa pagsalubong natin sa bagong taon, mga dapat gawin at mga dapat bawal na hindi dapat po. Kasama sa mga paalala ng PNP ang huwag nang gumamit ng mga paputok at sa halip kaldero, torotot, sound system o ibang bagay na lang para maglikha ng ingay. Iwasan ang mga iligal na paputok gaya ng pikulo at mga hindi rehistradong firecrackers. Huwag damputin ang mga hindi sumisinding paputok. Huwag hayaan ang mga bata maglaro ng fireworks na walang bantay. Muling paalala ng BFP sa gagamit ng pailaw at paputok, gumamit lang ng pailaw at paputok na aprobado ng DTI. Huwag hahawakan ang mga pailaw at paputok kung sisindihan at tiyaking malayo sa tao at kabahayan ang pagsisindihan ng mga ito. Vicky, nabanggit din ng ilang mga nakausap natin na tindera ng paputok dito na mula kahapon ay tumaas na rin ang presyo ng ilang mga fireworks dahil nauubos na raw ang supply nito. At habang wala na ngang mabili ay marami pa rin naghahanap ng mga aerial fireworks at mga pailaw. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kumpiskado naman sa isang barangay sa Quezon City ang improvised boga na gawa sa pinagtagpi-tagping maliliit na bote. Nakatutok si Oscar Oida. Sa unang tingin, aakalain mong harmless ang mga pinagtagpi-tagping maliliit na basyo ng isang inumin. Pero wag ka, improvised boga pala ito na gawa-gawa umano ng mga bata. Sa dulo, may clicker na nagsisilbing trigger. Pag binalahan na ng denatured alcohol, isang kalabit mo lang, kaboom! Puputok na ito. At palibasa patsi-patsi ang pagkakagawa. Mas delikado ito ayon sa mga otoridad. Ang mga ito at iba pang mga boga nakumpiska umano ng mga tanod ng Barangay Commonwealth sa mga bata. Doon po sa mga magulang na nanonood po ngayon, pakibantayan po yung mga anak po natin, yung mga kabataan. Kasi kaya po nilang gumawa ng mga improvised na boga o yung mga illegal na paputok na pwedeng maging sanhi ng kanila pong kapahamakan. Nito nga lang weekend, isang malaking sunog ang sumiklab sa kanilang barangay. Maygit 50 bahay ang natupok. Aabot sa maygit 100 pamilya ang apektado. Ang sinasabing dahilan, improvised paputok. Ito'y kahit pa maygit 9 na taon nang bawal ang paputok sa kanilang barangay. Gumawa kami ng ordinansa, barangay ordinance na ipinagbabawal na magbenta, bumili at saka magpaputok. Kasi pagka bagong taon dito, napaka-usok talaga. Nakakasira ng kalikasan. Pangalawa, marami talaga napuputukan. Marami nadidisgrasya.
Kaya naman daw mayat maya na kung maglibot ang kanilang mga tanod na nagresulta nga sa pagkakakumpiska nila ng mga boga. Pinatatawag namin magulang, ina-advise namin. Pinakikita namin sa kanila yung epekto ng paputok. Bukod pa, ang 1 hanggang sa 3,000 multa alinsunod sa kanilang ordinansa. Patse-patse, scotch tape, tapos yung pinagamitan na pinag-iingat po namin ang lahat po. Pwede naman po nating salubungin yung bagong taon ng masaya, pero dapat ligtas rin po tayo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tuloy lang ang trabaho ng Pangulo ayon sa palasyo sa gitna ng pagbaba ng performance at trust rating sa isa na namang survey. Nakatakdang busisiin ng Pangulo ang panukalang budget na niratipika ng Kongreso kahit pa sunod-sunod ang aktibidad nito tulad kanina. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasama ang unang ginang at kanilang 3 anak, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-100 at 29 na anibersaryo ng pagkamatay ni Gat Jose Rizal sa Rizal Park. Ang pagkamatay ni Rizal noong 1896, isa sa mga naging mitya ng revolusyong tumapos sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa pag-alala sa ambag na yan, sinabi ng Pangulo ngayon naghahanap ang mga Pilipino ng katapatan at pananagutan sa mga namumuno sa bansa. Maaring maging gabay ang halimbawa ni Rizal sa pagmamahal sa bayan, paggalang sa katotohanan, pagsulong sa reforma, at ang tapang na ipahayag at ipaglaban ng tama. Naging abala rin siya sa ibang aktibidad maghapon, kabilang ang paggawad ng Order of Lacandula na may ranggong bayani kay yumaong Migrant Workers Affairs Secretary Toots Ople at pagtanggap kay film singer at America's Got Talent winner Jessica Sanchez na naimbitahan din mag-perform para sa pagbubukas ng ASEAN Summit sa Mayo ng susunod na taon. Ngayong araw din binisita at pinasalamatan naman ng Pangulo ang pagtitipon ng mga taga-suporta. Sa parehong araw yan ang paglabas ng resulta ng Pulse Asia Survey na isinagawa nitong December 12 hanggang 15. Dito lumabas sa mas nakararami sa mga sinurvey ay hindi approve sa kanyang performance at wala ring tiwala sa kanya. Approve naman ang bisis sa mga sinurvey at mas mataas din ang nakuha niyang trust rating. Ayon sa palasyo, ano man ang resulta ng mga survey, mataas man o mababa, hindi raw ito nakaapekto sa trabaho ng Pangulo ayon sa palasyo, lalo na kung ito ay para wakasan ang katiwalian. Dagdag nito, kung ang mababang rating ay dahil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project, hindi ito iindahin ng Pangulo dahil hindi man popular, ay ito naman daw ay tamang desisyon. Tanong pa ni Palace Press Officer Claire Castro, mataas nga ang rating ng nakaraang administrasyon pero may naisoli bang kickback o may napanagot ba kahit may mga ghost project na noong mga panahon na yon? Siksik man ang schedule ng Pangulo ngayong holiday, kailangan niya ring harapin ang panukalang budget na niratipikahan ng Senado at Kamara kahapon. Ay kay Executive Secretary Ralph Recto, mismo ang Pangulo at ang kanyang team ang bumubusisi sa lahat ng alokasyon at probisyon ng panukala para malaman ang pagkakaiba sa National Expenditure Program ng Ehekutibo. Inaasahang malalagdaan ito ng Pangulo sa unang linggo ng Enero ayon kay Recto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagpakilalang pulis pero walang takas ang driver ng isang van sa Maynila na sinita dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Nakitaan din ng ibang irregularidad ang papeles ng kanyang minamaneho. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sinita ng mga nagpapatrolyang HPG sa area ng Road 10 sa Tondo, Maynila ang puting passenger van na ito dahil sa paggamit ng improvised plate. Pero sa halip na tumigil, humarurot daw ang van kaya nang abutan ng mga pulis. Pinusasan agad nila ang driver na nagpakilalang pulis. Walang mapakitang original na ORCR or kahit anumang pong dokumento po ng sasakyan. Hindi po tugma yung kanyang pong conduction sticker doon po sa kanyang temporary plate. Bumigat pang lalo ang problema ng hinuli nang magpakilala siyang pulis. Expire na rin po ang kanya pong PNP ID. Dismissed from the service way back 2021 no, sa sala po or sa kaso po ng paggamit po ng illegal na droga, sir. Ang van, inaalam ng HPG ngayon bakit walang dokumento, saan ito galing at kung may krimeng kinasangkutan. Kabaro man ho, hindi na po uso sa ating pong hanay po yan at hindi po yan kukonsintihin ng PNP Highway Patrol Group, lalo tigit kung ito po no, ay nagkasala po sa ating pong batas. Sir, misinterpretation lang po ang lahat. Pero sa kaso ko po, sir, no comment po muna, sir. Para sa GMA Integrated News,
Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Meron umanong makukuhang 2 milyong pisong Christmas bonus ang ilang kongresista ayon kay Congressman Leandro Leviste. Sagot dyan ng isang mambabatas, hindi ito Christmas bonus. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ngayong linggo na raw pwedeng i-pick up ng ilang kongresista ang umano'y Christmas bonus nila na tig-2 milyong pisong cash. Ayon yan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba mas mataas, baka yung iba for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus. Pero itinanggihan ni Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Mag-Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health, activity ka. People are expecting the congressman to show up in their district and help them. Naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Kung nagwawalang yaan dyan, di siguro malalaman naman yan. Nilinaw naman ni Leviste na ang di umano'y bonus sa ilang kongresista ay bahagi ng pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kada buwan, humigit kumulang raw 1 milyong piso ang natatanggap ng bawat kongresista sa MOOE. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Yung sinasabi niyan 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. Ang punto ko po ay hindi na mali ito, pero dapat may transparency. Sabi rin ni Leviste, noong Oktubre raw 1.5 million pesos ang ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. Bagay na mariing itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing. I vehemently deny that statement. The House leadership does not influence or try to influence any particular congressman to vote in a particular way or incentivize them in any way. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Good evening and happy Tuesday, chikahan mga kapuso. Beyond grateful ang mga bida ng MMFF entry na Love You So Bad sa todong suporta. Mapa Team Laban o Team Savic na may kanya-kanyang block screening pa sa pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Complete setup with entrance arc, stage, red carpet, at iba't ibang booths. OA na pagmamahal at suporta ang ibinigay ng Dustbia fans para kina Dustin Yu at Bianca De Vera. Sa ginawa nilang grand block screening para sa 2025 Metro Manila Film Festival movie na Love You So Bad. A total of 21 block screenings ang inorganize ng Dustbia fans. Kaya naman, labis ang pasasalamat ng dalawa sa fans na personal pa nilang sinurpresa sa loob mismo ng mga sinihan. Ito na nga raw ang pinakamagandang regalo na natanggap ngayong Pasko ni Dustin na gumaganap bilang si LA sa pelikula. Talagang binuo nila yung pangarap namin. Marami nagsasabi na sulit yung movie, so nakakatuwa lang talaga. Kami ni Bianca, we're really proud of them. Dustbia family, Team Laban, so for me, this is a special day. Yeah, ngayon lang to, hindi ko makakalimutan. Si Bianca naman na gumaganap bilang si Savannah, naging emotional pa dahil ibang-iba raw ang naging selebrasyon niya ng Pasko this year kumpara noong nakaraang taon. I was really about to give up. Parang feeling ko kasi parang wala pa akong napapatunayan. Feeling ko napag-iiwanan ako. Feeling ko nahuhuli ako. But here I am now, diba? Living my dreams now.
I have my own movie, and to my parents, to mommy and daddy, if you're watching, nominate ako for Best Actress. Higit sa nomination kay Bianca at sa box office results ng movie. Very rewarding para kina Dustin at Bianca na mapasaya ang Team LA and Savannah o Team Lavan. That's our goal, to make people happy. Hindi lang naman kami on-screen na nag-entertain, but then appreciate rin talaga namin in real life yung mga tao. First time namin magkaroon ng ganitong klaseng support. The world is so cruel. Nakakapagod yung buhay, and to see them smile, makita na kumikinang yung mga mata nila ngayong Pasko, sobrang rewarding nun para sa akin. That's why that alone is just a gift to me. Bukod sa Team Lavan, nagsagawa rin ng block screening para sa Love You So Bad ang Team Savic o Team Savannah and Vic, played by Will Ashley. Na-nominate din si Will as MMFF Best Actor for Love You So Bad. Gusto mo na bang ituloy? Ang alin? Tayo. Para ma-nominate sa ganun po, sobrang nakakataba ng puso na na-appreciate nila yung craft ko. Double nomination pa nga for a single Metro Manila Film Fest dahil nominated din siyang Best Supporting Actor para sa role sa Bar Boys After School bilang working law student. Booked and busy si Will hanggang New Year's Eve na makakasama rin sa Kapuso Countdown to 2026. He's ending 2025 with a grateful heart dahil marami raw siyang na-manifest 5 years ago sa kanyang vlog na nagkatotoo ngayong taon. 18 years old ako noon, sabi ko 5 years from now, which is now, ngayon, magkakaroon ako ng lead role, award, nominations, ganyan, bahay, business. And nakakatuwa kasi talagang na-manifest ko siya ng matindi and sobrang pasasalamat lang talaga sa Panginoon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Susunod! Bilang na mga na-ospital dahil sa stroke, dumami ngayong holiday season. Mga senyales at sintomas alamin. Mapaminsalang mga bagyong humagupit sa bansa at kumitil sa buhay ng ilan ngayong 2025. Ating balikan. Congressman Leandro Leviste, posibleng maharap sa ethics complaint kasunod ng iligal umano niyang pagkuha ng mga dokumento sa DPWH. At ilang ex-PBB housemates, ano kaya ang gustong baguhin sa kanilang sarili para sa bagong taon? Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Saksing kabahagi ng 75 taon na pagseserbisyong totoo. 7 dekadang nagdaan. Kasama ninyong humubog ng kasaysayan. Tapat sa panata. Mapatrahedya man o tagumpay. Kasama ninyo. Lagi ninyong kaagapay. Sa mga unos na nalagpasan. Kaakibot ninyo at laging maaasahan. Buong-buo ang puwersa at kasama nyo pa rin sa pagbukas ng panibagong umaga. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng mga Pilipino sa buong mundo. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, kami ang News Authority ng Pilipino. Katotohanan at integridad
anumang panahon. Dobleng karangalan ng natanggap ng GMA Integrated News sa 47th Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best News Program ang Saksi at Best Digital Ad for Public Service naman ang Panata Contra Fake News. Nagpapasalamat din kami sa special citations for TV and print. Congratulations din sa ating finalists on all platforms. Thank you, CMMA, at sa mga kapusong inspirasyon sa aming paglilingkod. Marami kasi ako mga coverage na ako lang mag-isa mula sa Afghanistan, sa Iraq, base militar ng Amerika. Recently, dito lang sa Egypt. Ako rin yung nagdadala ng aking sarili mga gadget. Kapag dumarating na itong barko ng BIFAR na may karga nga krudo, dumadaan yung mga mangis na Pilipino. Pagpapakita kung gaano katindi yung aming dedikasyon sa pagbabalita na isa sa mga katangian ng GMA Integrated News. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga kapuso, bukod sa mga biktima ng paputok, binabantayan din ang kaso ng mga biktima ng stroke. Lalo't dumami ang bilang nito sa isang ospital mula po noong December 21. Nakatutok si Jonathan Andal. Emosyonal at hirap magsalita ngayon si Angelito Oraa matapos niyang ma-stroke 2 araw pagtapos ng Pasko. Pangalawang stroke na nga raw ito ni Angelito na unang inatake noong 2023. Buti at mas maayos na ang kondisyon niya matapos ang 3 araw na gamutan sa Tondo Medical Center. Medyo okay na po kasi natataas, nagagalaw niya na to tsaka to. Kasi na nagpunta kami dito asing hindi niya nagagalaw siya. Isa lang si Angelito sa 35 kaso ng stroke na isinugod sa Tondo Medical Center sa nakalipas lang na 9 na araw o simula December 21. Katumbas yan ng 3 stroke patients kada araw na isinusugod dito ngayong holiday season. Mas mataas kumpara sa mga nakaraang buwan ayon sa ospital. Pero ang mas nakalulungkot, sa nakalipas lang na 9 na araw, 3 na ang namatay rito sa stroke. May stroke po na sa ER pa lang po namatay na. Ang nakikita namin dahilan dito, sir, is una-una yung compliance sa gamot. Imbis na ipambili pa ng gamot, pinambibili pa ng mga panghanda o nakakalimutan na uminom ng gamot. Nauunahin yung pagkain ng mga bawal. Sabihin, minsan lang naman. Kung alam niyo po na kayo ay at risk na may stroke at lalo na't may mga high blood, diabetes o mataas ang cholesterol, iwasan po lahat ng mga bawal. May iba't ibang dahilan ng stroke, mataas na blood pressure, injury sa ulo, pamumuo ng dugo sa utak o blood clot, pagkakaroon ng bara sa mga ugat at ang pagputok mismo ng ugat. Pero paano mo ba malalaman kung ang kasama mo ay may senyales na ng stroke? Lagi po ninyong babantayan yung mga may napansin yung nabubulol na kamag-anak o biglang may parte ng katawan na hindi nagagalaw o nanghihina. Meron ding ibang pasyente na sobrang taas ng blood pressure o biglang nanlalabo ang paningin, itakbo agad sila sa ospital. Kasi po, sa loob ng 4 hours, dapat na-evaluate sila kaagad kung anong klaseng stroke sila. Kapag naagapan, pwede pa natin silang masalba. Sa datos ng Department of Health, mula December 21, 165 na ang nasustroke. 70 ang inatake sa puso, 27 ang inatake ng asthma. Isa riyan ang 65-year-old na si Emadeline Sevilla na 3 araw na rin sa Tondo Medical Center. Nagsikip yung dibdib ko, na hirapan akong huminga kasi may hika ako. Siguro nakakaano lang ako may nagbe-vape, nagsisigarilyo yun. Tuwing salubong sa bagong taon, umiiwas na lang daw siya sa mga usok ng paputok. Nagkukulong na lang ako ng kwarto, hindi lumalabas. Lahat yan apektado sa dami ng usok pagdating ng fireworks display. So very important yung pinapatupad ng mga PNP sa LGUs, yung community fireworks display. So that is safer kasi malayo. Ang recommendation ko, if you have respiratory illness, sa loob kayo ng bahay, isara mga bintana. Kung lalabas ka, mag-mask kayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa Divisoria at Binondo naman, mga bilog na prutas at iba pang pampaswerte ang dinarayo.
Mula po roon, nakatutok live si JP Soriano. JP! Vicky, mga kapuso, mga bilog na prutas, mga luma at bagong tradisyon na kadalasan binibili ng mga Pinoy para pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon. Lahat po yan mabibili dito sa Binondo, pati na rin po sa May Divisoria. Kung gusto makakumpleto ng bilog na prutas para sa pagsalubong ng bagong taon, di ka mauubusan dito sa Divisoria. Pero kung magtitingi-tingi, huwag nang asyahang sobrang mura ng mga ito ngayong tumataas ang demand. Ang orange, 40 pesos. Poncan, 25 pesos. Mansanas, 40 pesos. Persimmon, 50 pesos. Kalahating kilo ng grapes o ubas na pula, nasa 180 pesos. Kung maramihan ang bibilhin, baka mas makamura ka pa dito sa may San Nicolas, Binondo, Manila. Gaya ni Christina, na hindi lang para sa sariling lamesa ang mga bilog na prutas ang binili. Kagaya may party ang mga seniors, ilalagay yan sa gitna. We have to share. Ang isang kahong Fuji apple na 72 piraso, nasa 1,750 pesos. Ang 120 pieces na poncan, 450 pesos lang at iba pa. Sabi ng mga food stall vendors na nakausap namin, pwede nang hindi 12 uri ng bilog na prutas ang binhi sa pagsalubong sa Year of the Fire Horse 2026. Swerte na rin daw kung may tigi isang piraso ng 5 uri ng bilog na prutas. Yung apple daw po, which means the peace, the harmony, and the safety. And pang-apat po is pomelo, which is the family unity, yung blessings and then protection. And then lastly po is the pineapple, which will give us a good fortune and prosperity. Sa dami rin ng kamalasan nangyari sa ating bansa ngayon, marami raw po naghahanap ng mga lucky charms, pantaboy ng malas at pag-welcome ng swerte sa 2026. At dito sa Carvajal Street sa Binondo, Maynila, 24 oras po silang bukas na nagbebenta ng mga lucky charms at iba't ibang pampaswerte. Ang mga lucky charms na ito na may disenyong isda, dragon at iba pa, nasa 50 pesos ang presyo. Ito siya, sir, healing and health, energy, opo. Ito po, strength and rapid success. Ito, good fortune. Good fortune. Blessing. Ito opo. po. Perseverance and success. Success. Ano daw to? Ayan yung sinasabit lang sa pinto, sir, pampaswerte. Pero ang palay na parang walis na ito. Yung mga korap, itataboy. Itataboy, ayan. Ito daw yun, ayan. Okay. Di man tiyak na mangyayari ito ang paniwala ng mga nagtitinda ngayong 2026. Sumakses ka na talaga, sir. Yun na yun. Hindi step by the step. May mga lucky luya din gaya nito at lucky gabi na ayon sa mga tindera. Pagsama-sama ng buong pamilya, family bonding. So, ito, gabi, 200 po. Sir. Mahal? Mahal talaga, sir, ang gabi kasi pag New Year natin, mahal talaga gabi. Ang iba pang nakaugali ang pantaboy daw ng malas gaya ng mga pailaw, gaya ng mga lucis at fountain na ang tawag ay Mount Mayon, mabenta sa Divisoria. Pero para iwas sa anumang uri ng pagmula ng sunog at disgrasya, di ka mauubusan ng mabibilhan ng torotot na 15 pesos kada piraso ang presyo ng maliit na uri. Ang nagkalat na siya raw lucky color for 2026 ay ang teal o yung mala-asul na berdeng kulay, gaya ng mga t-shirts na ito na nasa 150 pesos ang presyo per piece. Kaya nga ang mamimili na si Malu, di na nagpatumpik-tumpik pa. Siyempre, dun tayo sa kung ano daw yung lucky para maalwa yung buhay. Pero para mas tiyak daw na iwas malas sa 2026, ang Bureau of Fire Protection nag-ikot sa Kamaynilaan upang ipaalala na mag-ingat sa sunog at umiwas sa paggamit ng paputok. Vicky, napansin natin, ang daming paninda, pero dito sa may Carvajal Street na talagang kilalang bilihan ng mga Lucky Charms, hindi ganun karami yung mga bumibili. At sabi nila mas marami daw last year, pero maasa sila na bukas, marami pa pong hahabol para makabenta naman sila. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, hiya naman kayo. Mga kapuso, kada taon ng laman ng ating pagbabalik tanaw ang mga bagyo. Pero ngayong 2025, may kasabay na daluyong ng galit sa bawat ipinagluluksang nasawi sa mga pagsusungit ng panahon.
Nahukay nito ang mas malalim pa palang problema sa ating lipunan. I-recap natin yan sa pagtutok ni Marie Zumali. Sa mahigit 20 bagyo ngayong taon, 2 magkasunod ang pinakamapaminsala. Ang bagyong Tino, hindi lang 8 beses naglandfall, nilunod pa ang maraming lugar sa Cebu Province. Punta kong emergency, pwede please guys. Marami ang sabubong na naghintay ng rescue at paghupa ng baha. Walang nagawa sa pagtangay ng tubig sa kanilang mga gamit. Kahit mga sasakyan, inanod na parang mga laruan. Hala! Laga na. Mula Liloan hanggang lungsod na Mandaue. Agoy! No. Agoy. At sa Cebu City. Natuma na sa balay guys. Never na mo rescue. Baka yan. Hinaluliyuan. Please lang. Pinakatumatak na imahe ng mga bagyo ngayong taon ang patong-patong ng mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa bawat probinsyang dinaanan ng bagyong Tino, Naabot na sa... Oh my God, Ginoo ko! Oh my gosh! Tulad sa Negros Provinces at sa Palawan, nakapangingilabot ang sigaw ng mga napuruhan. Wala na. Wasak na. Sumuko na talaga. Dama ang panghihinayang sa mga nasirang ari-arian at kabuhayan at ang panglaw ng pangungulila sa dami ng mga pumanaw. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Idineklara ang state of national calamity para mapabilis ang pagbangon. Pero wala pa man yan na nalasan naman ang superbagyong Uwan. Masura na yung bakod! Diyos ko! Tama na! Ay, lubog po pati bahay. Sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin? Inabot pa rin. Sa Dinalungan, Aurora ito naglandfall pero tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. 2 bahay ang nawala. Masakit sa akin pero okay na rin. Buhay din kami mag-anak. Sakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, ibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Nobyembre man pinakasukdulan ang pagsusungit ng panahon ngayong taon. Unyo pa lang ay halos hindi na napahinga ang bansa sa mga bagyo. Lalo ang mga tumatama sa kalupaan na nagsimula mula Hulyo. Masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Karamihan, nagdulot ng mga pagbaha at pagguho. Hanggang sa mga huling linggo ng taon, binabasa ang pag-asa ng marami dahil sa habol ng mga bagyo. Puti naman ito po as dagat na dire. Ang wanig yung mahipos yung butang. Ambot gani sir. Saon eh. Awa sa suba god, wala namang tabang di baga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, ianod mo misog. Masakit eh. Play bisan isa wala gyud kami may na hawas gitanan balay namo. Siyempre, kasubo way pagani nag-abot ang ayuda sa Tino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Taon-taon, halos pare-pareho ang kurot sa pusong dulot ng mga unos sa Pilipinas. Pero ngayong taon, may galit na kasamang rumaragasa sa bawat pagbaha. Dahil sa nabistong katiwalian, sa ilang proyektong dapat ay pumipigil sa ganyang mga sakuna.
Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ng Tutok, 24 Oras. Ready na sa pasabog na performances ang mga Kapuso stars, sparkle artists at guests para sa Kapuso Countdown to 2026. Ang kanilang paghahanda sa chika ni Aubrey Carampel. Focused na sa rehearsal para sa kanyang dance number at hosting stint sa Kapuso Countdown to 2026 si Kailin Alcantara. Para siyang panata talaga para sa akin. Because ever since naman, na-realize ko na kapag kapag nagtatrabaho ako pag New Year, ibang klase yung blessings na pumapasok every single year. Sa kabila ng mga pinagdaanan, grateful pa rin daw si Kailin for 2025 dahil marami siyang manifestations na natupad ngayong taon. Yung bahay po namin, ginagawa na rin po siya pa rin. Pero malapit na. And a new car, and then also a new business for my family. And then also to shed the people who I don't need in my life. So this year? It's the year of the snake this year, diba po? So it's a year of, shedding and having a new, probably skin sa buhay natin. Looking forward na si Kailin for 2026 na Year of the Horse. Hopefully, it's gonna be a lucky year for me, personally and professionally. Nag-rehearse na rin ang kanilang production numbers na River Cruz at Rocco Nacino. Joining the GMA New Year's Eve celebration, ang ilang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates from Season 1 and 2 na sina AZ Martinez, Vince Maristella, Lee Victor, Winona Collins, Eliza Borromeo at Marco Massa. Gayon din sina Charlie Fleming at Will Ashley. Hahataw din sa sayawan ng Stars on the Floor champions na sina Rojan Cruz at Dasuri Choi. Kasama rin sina Kakay and Kitty Almeda, pati na sina Joshua Descent at JM Irevere. Makikiparty rin ang K-pop group na AHOF. Si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao at sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista and Limitless star Julian San Jose. Ngayong araw, isinagawa na rin ang security inspection, meeting, and walkthrough sa venue na SM Mall of Asia Seaside Boulevard kasama ang ilang tauhan ng PNP at security personnel para siguruhin ang kaligtasan ng mga dadalo. Gates will open at 6 p.m. this December 31 at libre ang admission. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At tutukan, sanggol na dinukot ng babaeng nagpanggap na nurse. Paano natuntun? At community fireworks display na mas isinusulong ng mga otoridad, ikakasa sa Marikina ngayong gabi. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Buo ang I was given the opportunity na mag-cover para doon sa royal wedding. Naging instrumento ako sa aking mga kababayan. Nakita nila kung ano yung nagaganap na kasaysayan, kasabay ng lahat ng mga reports from all over the world. Mainit na balita, niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 9 ng umaga kanina. Agad na nagsilabasan ng mga tao mula sa mga gusali matapos ang malakas na lindol. Nakaranas ng malakas na aftershock ang mga taga Bugos City sa Cebu. Wala pong technology that can tell us when an earthquake would happen. Para sa akin, ang pinaka-memorable na coverage ko, yung Donghyun wedding talaga.
Kasi iyon yung sinasabing wedding of the decade. At bihira kasi yung gano'n na dalawang royalty nagkaroon ng pag-iisang dibdib. Isang malaking karangalan na nandoon ka sa moment na yon at ikaw yung nagsilbing tulay, mata, tenga ng mga fans nila. Ako yung nagatid ng dapat nilang malaman doon sa napaka-importanting pangyayari na yun. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. The 29th of November of each year is the International Day of Solidarity with the Palestinian people, following a resolution adopted by the UN in New York in 1977. This date was chosen to commemorate the date of the adoption of another resolution, the Resolution 181, that has been adopted on the 29th of November 1947. This resolution is also known as the partition plan, partition resolution of Palestine. At that time, there was a proposal to create 2 states already in Palestine. And to commemorate this resolution, the UN decided in 1977 to have the 29th of November as the International Day of Solidarity with the Mahina kumpara nung nakaraang taon, ang bentahan ngayon ang lechon sa La Loma sa Quezon City. Kaya ang ilang lechonero may diskarte para mas makaengganyo ng mga mamimili. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, bukas pa pero paisa-isa na lang yung nakikita natin namimili dito sa La Loma. Bukas pa talaga daw nila inaasahan na dadami yung mga bibili dito bukas para nga sa medianoche. Yung ilang nagpunta rito kanina ay nag-canvas lang muna para sa pinakamurang lechon na kanilang mabibili. Inabutan ko si Tatay Cesar na nakikipagtawaran sa pwestong ito ng lechon sa La Loma, Quezon City. Tuwing salubong sa bagong taon lang daw sila umuorder ng lechon, kaya nagtungo siya ngayon dito sa La Loma. Bahagya raw tumaas ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon, kaya nasubukan ang kanyang galing sa tawaran. 14 milyon eh. Natawaran ko, naging 10. Okay na ho yun? Okay na, okay na. Ayon sa may-ari ng maliit na lechonang ito, malaki ang ibinaba ng kanilang benta kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Siguro po nasa mga mga 30% to 40% na nawala sa tao. Kasi nung dati, nung last year, ganitong pecha pa lang halos talagang puno na tao rito eh. Bagamat may dagdag gastos para sa mga lechonero dahil sa pagtugon sa ASF, hindi raw ito ang dahilan sa mas mababang benta. Hindi ho naka-apekto yung ASF sa benta nyo? Hindi naman po, dahil talagang free po rito sa La Loma. So talagang yung kakulangan lang ng pera ng mga customer? Opo, yun na lang talaga dahil sobrang taas po ng baboy. Dahil sa naging problema sa ASF, mayat-maya ang pag-iikot ng mga kawani ng Quezon City Veterinary Department para matiyak na sumusunod ang mga lechonero sa kanilang panuntunan. Bawal na ang pagkate ng mga baboy dito at dapat ginagawa ito sa accredited na slaughterhouse. Dahil mas mahal na ang lechon, marami raw sa mga umiikot ngayon dito, umu-order na pero bukas pa kukunin ang kanilang binili. Kung ngayon nagtanong, yun ang presyo bukas? Yung gano'n na rin po ang presyo, yun na rin po. Kung bukas magtatanong? Medyo mataas na po. Bagamat nagmahal, marami pa rin ang bumibili ng lechon. Ang mga kawaning ito na sanay sa dagsa ng mga tao, nakamamangha ang bilis sa pagbabalot ng lechon. At para mas maengganyo ang mga mamimili, may libreng taste test. Kumusta po yung taste test? Okay naman, masarap. Kaya dito kami pumunta. Pang lang namin to, pang kain, ulam lang namin ngayong gabi, taka papaksiw lang naman namin. 3 kilo lang naman nabili namin. Ayon silang tindahan dito, Mel, karamihan sa kanila mga lulutuing lechon na simula bukas na madaling araw ay may naka-order na. Umaasa naman sila na dumami yung mga walk-in bukas para naman daw madagdagan yung kanilang benta at makabawi dun sa matumal na bentahan nitong nagdaang Pasko. Yan ang latest mula rito sa La Loma, Quezon City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Excited na for 2026 ang ex-PBB housemates dahil mapapanood na ang collab series nilang The Secrets of Hotel 88.
Ano pa kaya ang nililook forward at mga gusto nilang baguhin sa sarili para sa susunod na taon? Ichichika yan ni Nelson Canlas. Positive. To be a better version of themselves. Yan ang priority ng tatlong stars ng 2025 Metro Manila Film Fest entry na Love You So Bad sa paparating na bagong taon. Si Will Ashley, mas nahanap daw ang sarili this year, kaya magpo-focus siya sa growth sa 2026. Siguro sa 2026, mas pagiging better lang. Kumbaga, kung ano yung natutunan ko ngayon, mas aaralin ko. Tuloy-tuloy lang din daw ang pag-develop ni Dustin Yu sa kanyang sarili. Pupush ko pa yung sarili ko na mag-show up sa lahat ng mga bagay, sa mga lahat ng trabaho, gaganihan ko pa. And one thing is for sure, mas i-enjoy ko yung buhay. A strong emotional support system naman ang target ng leading lady nila na si Bianca De Vera. I think self-doubt is one thing that I really want to overcome. I surround myself with people who support me unconditionally, like Will and Dustin. They're always here to remind me that I'm doing okay, I'm doing more than enough. Kasama ang tatlo sa inaabangan ding The Secret of Hotel 88 na mapapanood na natin sa 2026. Ang mga kasama nila na kapwa rin ex-PBB housemates, may changes rin na for the win sa bagong taon. Lalo na kapag healthy lifestyle ang pag-uusapan. Siguro gusto ko na mag-diet next year. Gusto ko na maging fit and healthy. Yung pagiging inconsistent ko. That's something that I've always struggled with, especially this year. Si Josh Ford, mental focus ang target. Gusto ko talaga maging more mentally focused talaga with what I'm doing. Kasi now I'm really career-driven. Pero I want next year na parang, you know what, mas focus tayo dito. Si AC Martinez, may goal na very Filipino. Other than acting that I also want to improve on, I would say yung Tagalog ko. Kasi medyo hindi pa talaga maganda yung Tagalog ko. Very konyo. At si Mika Salamanca, confidence naman ang hinahabol. Gusto ko pa po maging mas confident sa lahat ng ginagawa ko. Kasi feeling, hindi pa po, I just fake it. But someday sana I can make it talaga. Ibang taon, ibang version ng sarili. At sa 2026, let's make the change and make it realistic. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng mga pulis Maynila ang kampanya kontra iligal na paputok kasunod ng pagsabog sa tondo na ikinasawi ng isang bata. Sa lungsod naman ng Marikina, isinusulong ang mga community fireworks display bilang paraan ng pagsalubong sa bagong taon. At mula po sa Marikina, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Vicky, halimbawa nga ng fireworks display ang pangungunahan ng LGU ng Marikina dito sa kanilang sports center. Maya-maya lamang. Iniiwasan na kasi, Vicky, yung kanya-kanyang pagpapuputok ng hindi na nga magaya sa sinapit ng dalawang bata doon sa Tondo, Maynila. 2 araw matapos may masawi at masugatan dahil sa pagsindi sa malalakas na paputok na pinulot nila sa Tondo, Maynila, 5 lalaking persons of interest ang inimbitahan na sa Manila Police District Headquarters para magpaliwanag. Hindi natin muna i-reveal yung kanilang mga identity. Ang sa atin dito, magkakaroon tayo ng masusing pag-iimbestiga. Titignan natin kung meron silang pananagutang kriminal. Nakatutok na rin ang Manila City Social Welfare and Development Office sa mga biktima habang tuloy naman ang kampanya kontra paputok na Manila Police na nagkumpiska ng mga iligal na paputok tulad ng plapla, poga at dart bomb. Your city government will be aggressive in implementing things for their safety, for our people's safety. Dahil hindi bago ang mga nagpapaputok na bata sa Maynila, may apela rin ang kanilang alkalde kasabay ng motorcade nila para magpaalala na wag nang magpaputok. Nakakalungkot na kailangan pa may magbuwis bago tayo matuto. Magbuwis ng buhay bago tayo matuto. Sana talaga kapulutan ng aral yun, yung nangyari na yun. At wag na sana maulit.
Maglalaan din ng City Hall ng mga gamot sa mga ospital mula sa matitipid nito dahil hindi magkakasa ng sariling fireworks display. Bagaman may mga mapapanood naman anya sa ilang lugar sa Maynila tulad sa Binondo. Community fireworks display ang mas isinusulong ng mga otoridad imbes na magkanya-kanya ang mga individual sa pagpapaputok. Sa Marikina ngayong gabi, itinakda ang kanilang advance grand fireworks display. Mas safe kasi siya. Kasi instead of magpapaputok, 'di ba? Mas may enjoy namin kasi at saka may mga live free bands pa, 'di ba? So sobrang okay dito. Nakakatulong po ito para sa mental health ng mga kabataan. Masaya. Nakikita po namin yung mga idol po namin. Mas less po yung aksidente na may mapuputokan. Vicky, sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang libreng concert dito sa Marikina Sports Center at talagang hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga ang pagdating ng mga Marikenyo para nga dumalo dito at inaasahan naman na around 10 to 11 p.m. ngayong gabi ay magkakaroon ng engrandeng fireworks display na talaga namang taon-taon na inaabangan tuwing December 30 dito sa Marikina at maging yung ibang mga LGU ay mayroon ding iba't ibang mga patakaran para nga makaiwas sa puputok kagaya na lamang doon sa katabing lungsod ng Pasig na hindi po pwede ang pagpapuputok sa labas ng mga firecracker at pyrotechnic zone. So Vicky, dito sa Marikina, matagal-tagal pa ang kanilang selebrasyon dahil nga napakarami pang nakahanda para sa kanilang mga residente rito. Happy New Year sa iyo, Vicky! Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Abangan! Itinagong mga perang papel, sinira ng anay, pwede pa bang maisalba yan? At babae sa Cavite, nalaman lamang na buntis kung kailan magaganap na. Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 Oras. Sa mga storya na nagawa ko, isa sa pinakatumatak sa akin, yun nga yung storya ko sa PITX kung saan may isang senior citizen yung naghahanap ng trabaho and nanakawan siya sa loob ng terminal. Sa sobrang tagal niya doon, wala na siyang pagkain. Talagang doon na siya nanirahan sa terminal. Nung nagawa ko yung storya, doon na lumapit yung family niya, lumapit na yung ibang mga concerned citizen na gusto din magpaabot ng tulong. Sobrang sarap sa pakiramdam na matulungan mo yung isang Pilipino. Sa tingin ko, yun yung isa sa pinaka layunin ng GMA bilang news authority ng bawat Pilipino na maging boses din ng mga hindi makapagsalita. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Huwag mahuhuli sa balita online. Join the millions of users of GMA News online app worldwide. Get the latest news, access exclusive story. Naibalik na sa kanyang mga magulang ang baby na tinangay ng isang babaeng nagpanggap umanong nurse sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center.
may katulad ding tangka sa Tondo Medical Center. Ang modus, panoorin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Buhatin mo, Bea. Sa wakas, muling nayakap ng kanyang ina si Baby Ryu. Dito ka lang. Bagay na ipinagkait sa kanya simula nitong Biyernes, kung kailan dinukot ang baby ng isang babaeng nagpanggap na nurse sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Kasi nakita ka rin sa... Habang emosyonal ang ina habang yakap si Baby Ryu, humahagulgol naman ang suspect sa presinto habang naghahabilin sa mga kamag-anak. Sinubukan namin siyang makausap pero hindi siya nagpaunlak. Bandang alas 11 ng gabi noong December 26, habang nakabihis ng pang-nurse, pinasok ng suspect ang kwarto kung nasaan ang biktima at nagtanong kung may mga sanggol pang hindi sumasailalim sa newborn screening. Sa pag-aakalang lehitimong nurse ng ospital ang suspect, pinagkatiwala ng nanay si Baby Ryu na ibabalik raw bago magtanghali kinabukasan. Pero hindi ibinalik ang sanggol. Agad nagsagwa ng operasyon ng pulisya para matunto ng sanggol. Sa pamamagitan ng mga CCTV, napag-alamang mula sa ospital, nagtungo sa isang mall ang babae bitbit ang sanggol. Mula naman doon, nagtungo ang suspect sa Rizal Medical Center sa Pasig. Dito siya sinundo ng isang lalaki na sinasabing boyfriend niya. Nakita rin po natin kung anong oras po din siya umalis dun sa RMC at kung ano po yung sasakyan ng kanyang sinakyan. At dun din po natin nakita na mayroon na rin pong susundo po sa kanya na lalaki po. Nagawa po niya yon dahil she's claiming na kakakunan lang po niya at yung accordingly yung baby po na kanyang dinadala ay nasa hospital pa at ayaw niya pong ma-fail yung mga kamag-anak niya. Kapwa nahaharap sa reklamong kidnapping and failure to return a minor ang suspect at ang boyfriend nito. Pero paglilinaw ng kaanak ng lalaki, hindi nito alam na nakaw ang sanggol. Wala po talaga siyang alam. Kasi ang pagkakaano lang ho talaga na sa kanila yung baby. Pero kahapon na lang namin nalaman lahat. Pinapalabas niya na anak nila yon. So yun yung paniniwala. Yun din ang sinasabi sa amin na anak nila yun. Pero yun pala, hindi pala sa kanila yun. Kasi kung napagkaalaman na hindi naman talaga sa kanila yun, ibabalik ko namin yun. Ayon sa pamunuan ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, sa pinto nitong emergency room, inilabas ng suspect ang sanggol. Kaya naman, magpapatupad raw ng mas mahigpit na panuntunan ng ospital para hindi na ito maulit. Nakisabayan siya sa labas sa ER kasi of course may commotion, maraming tao sa emergency room. We will heighten our measures for the protection. Yung isa sa in-implement ko, yung stricter na entry and exit. Kasi pag enter, pag naka-scrub suit ka, dapat may ID ka. So dapat the security will be asking if they're uniformed as a health worker, dapat may ID ka of that facility. Pangalawa, yung paglabas. Kasi apparently ang ginawa nito, dumaan siya sa emergency department. Kasi sa emergency department, hindi masyadong chinecheck. So, hihigpitan din namin ang exit ng mga bata sa emergency department. Kailangan may papeles din. Samantala, isa pang katulad na insidente ang naitala naman sa Tondo Medical Center. I received a call po, December 29, madaling araw po, ng mga past 1 a.m. Ang sinabi po sa akin ng senior house officer, meron pong attempted kidnapping of a newborn. Ang nakahuli po ay yung isang nurse ko na nakita na niya na hawak na yung bata nung suspect. So hawak na po niya. Nung sinita niya, medyo nataranta yung babae, ibinalik sa nanay, tapos dali-daling umalis. Naaresto at nakakulong ngayon ng suspect pero tumanggi rin itong magbigay ng pahayag. Iniutos na ng Department of Health sa mga ospital na maghigpit ng seguridad. All babies have a tag. All patients have a tag. That's why there's a tag. There's a system in place. But in fact, it's a lesson also for us na dapat walang guards down. Because this thing can happen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ipon goals na sana, pero inanay ang tig-500 pisong perang papel
ng isang lalaki na aabot sana sa 25,000 pesos. Pwede pa bang papalitan ang mga sirang pera? Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Pera na inanay pa. Lumong-lumo ang uploader ng video na ito dahil magpapasko siyang walang ipon. Ang itinabi kasi niyang tigli 500 pisong perang papel, nagkasira-sira dahil sa anay. Kwento ni Cirilo Bitang, 1 taon niyang inipon ang 25,000 pesos. Itinago niya ito sa isang tip box na gawa sa kahoy at inilagay sa locker. Chinek pa niya ito noong huling linggo ng November, maayos naman ang pera. Pero nang tingnan niya ulit noong December 19, inanay na ang ipon niya. May anay rin daw pala kasi ang dibisyon ng kwarto kaya hindi na ito naagapan. Sa 25,000 pesos, isang pirasong 500 peso polymer bill lang ang natira sa kanya. Itinuturing ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mutilated banknotes ang perang gaya kay Cirilo. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay o nginat-ngat ng aso. Pero pwede pang maisalba ang ilang nasirang pera. Ayon sa BSP, kailangan lang pasok ito sa 3 requirement na S: size, signature at security thread. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Pwedeng dalhin sa otorisadong bangko ang nasirang pera para masuri ng BSP. Kung pasado, makuha mo pa ang halaga ng pera mo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Posibleng maharap sa ethics complaint si Congressman Leandro Leviste ayon sa kapwa mambabatas dahil po yan sa paraan ng pagkuha niya ng mga dokumento sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pagdidiin naman ng isang abogado, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng mga dokumento. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Dahil sa umano'y iligal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Parang sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office, sa office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo, ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghain. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Paliwanag naman ni Ridon sa paraan kung paano nakuha ni Leviste ang mga dokumento. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents. Katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung pong reliability at kredibilidad po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Kasama sa mga pinalaga ni Ridon na alegasyon ni Leviste ay ang umano'y insertion ni Ridon sa 2025 budget kahit hindi pa kongresista si Ridon nang binabalangkas ang budget. Tinuligsa rin niya ang pagsama ni Leviste sa 2 patay ng kongresista sa umano'y listahan na hawak niya. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well,
dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng binansagang Cabral files. Dapat nga ho, ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon, no? Or bakit hindi po tino-turn over lahat. Kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Pinabulaanan naman ni Leviste na pwersahan niyang kinuha ang files galing sa DPWH. Pinost din niya ang videong lumabas at binigay ng mga tauhan ng DPWH sa 24 oras. Mukha raw ba silang galit at nag-agawan ng papeles? Hamon niya ulit sa DPWH. Ilabas na lang lahat ng Cabral files. Galing anya sa DPWH ang hawak niyang files, kaya ang kagawaran daw ang magpaliwanag kung bakit may mga patay sa listahan. Nanawagan din si Leviste sa mga nag-iimbestiga sa flood control anomalies na ihayag din kung may connection sila sa mga contractor. Gaya umano ni DPWH Secretary Dizon na noong namumuno sa Bases Conversion and Development Authority ay may 11.5 billion pesos na proyekto kung saan subcontractor umano ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Tahasa namang pinabulaanan ni Dizon ang tinawag niyang walang basehan at malisyosong alegasyon ni Leviste na may insertion si Dizon para sa flood control projects nung siya pa ang namumuno sa BCDA. Nauna nang inihayag ng BCDA na wala itong flood control projects na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions, allocable funds o anumang discretionary source ng pondo. Kaduda-dudaan niya ang timing ng alegasyon ni Leviste na lumabas matapos magsalita ang ilang taga-DPWH na pwersahan at iligal na kumuha ng files si Leviste mula kay Cabral. Magsasagawa na raw ng digital forensics examination ang Office of the Ombudsman sa computer ni Cabral. The office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. Dagdag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, limitadong bahagi lang ng listahan ang ipinakita ni Leviste. Pero ayon kay Leviste, wala si Clavano sa Ombudsman team na nakapulong niya kaugnay sa Cabral files. Dagdag nito, ipinakita niya ito kahit na hindi hiningi ng tanggapan ng Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ngayong patapos na ang taon, kanya-kanya ngayong lapag ang mga netizen ng mga 2025 plot twist. Kabilang na ang isang babae mula po sa Cavite na ang plot twist, ang biglaan niyang pagluwal ng isang sanggol sa parehong araw kung kailan niya nalaman na siya'y buntis. Paano nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Sa TikTok post na ito ng taga Dasmariñas, Cavite na si Francis, finlex niya ang plot twist ng kanyang 2025. Ang inakala niyang simpleng sakit ng tiyan, halos 9 na buwang gulang na sanggol na pala ang laman. Little did I know that I was already 38 weeks pregnant and about to meet my beautiful baby girl. Gutom na siya. Opo, buntis si Francis at kabuwanan na niya nang hindi niya nalalaman. Nagsimula raw ang lahat ng ito noong March 5 nang biglang sumakit ang tiyan ni Francis. Akala ko ulcer kasi dati nagka-ulcer na ako. Tapos hindi ko na kaya, nagpasugod na ako sa ER. Pina-pregnancy test by blood. Tapos nag-positive siya. Nagulat talaga ako. Nagulat yung mga doktor din. Wala naman po akong napansin na signs noon. Hindi rin po ako nagsuka noon. Wala rin po akong cravings. Tapos yung tiyan ko noon parang bloated lang. Ang ikinagulat pa ni Francis, nung araw na nalaman niya nagdadalang tao siya, ang siya rin mismong araw kung kailan dapat niyang iluwal ang kanyang sanggol. Sabi nung doktor doon, manganganak na daw ako nung araw na yun. Yung sa isip ko talaga, safe ba yung baby? Kumusta kaya ang lagay ng anak ni Francis?
Ayon sa eksperto, ang tawag sa kondisyon ni Frances, cryptic pregnancy. Ang cryptic pregnancy ay isang kondisyon kung saan ang isang babae ay hindi niya alam siya ay buntis. Ito ay nangyayari dahil sa kawalan ng mga signs and symptoms ng early pregnancy katulad ng pagsusuka, pagkahilo, or missed period. Na-experience lang nila is parang feeling nila nag-gain sila ng weight na akala nila is normal lang. Sometimes akala nila nagkaka-period sila pero hindi talaga to yung totoong menstruation nila. Bagkus ito ay usual na mga bleeding katulad ng for example implantation bleeding siya kung saan nag-implant na yung fertilized na ovum doon sa matres ng isang babae. Maraming rason kung bakit nagiging cryptic ang pagbubuntis ng isang babae, gaya ng hormonal imbalance, irregular period, at stress. Ito ay uncommon but it's not extremely rare. Based sa studies, 1 out of 500 women ay nakaka-experience ng ganito kung saan na nalaman nila na buntis na sila kapag sila ay 5 months na or 20 weeks pregnant. At 1 out of 2,500 women nalalaman nila na buntis na sila during the late trimester or during delivery na. Hindi man rare, maaari pa rin ito magdulot ng komplikasyon sa sanggol. Nandyan yung kakulangan sa timbang ni baby, dulot ng hindi pag-inom ng mga prenatal vitamins and supplements. Nagkakaroon ng preterm labor, so lalabas yung baby. Kulang pa sa buwan, pwede siyang magkaroon ng infection. Ang pinagpapasalamat na lang ni Frances, biglaan man ang kanyang delivery, ligtas niyang nailuwan ng isang healthy baby girl na pinangalanan niyang Saraya. Okay naman po siya, normal naman daw. Bigla ang bili po talaga ng mga gamit niya habang nasa hospital kami. Biglaan man ang pagdating ng tinuturing niyang blessing. Sasalubungin ni Frances ang bagong taon na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Nakangisi siya, oh. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, ang star-studded performances na aabangan sa Kapuso Countdown to 2026 bukas. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Ang Monday nagiging Ang GMA News Online rin ay may lifestyle stories na may konteksto at inspirasyon na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sinisigurado naming maipararating namin ito sa mga Pilipino nang hindi nako-compromise ang kalidad ng balita. Sa unti-unting pagkawala ng mga bulol sa lugar, unti-unti rin daw nawawala ang kahulugan nito sa kanilang kultura. GMA Integrated News wins big at the Asian Academy Creative Awards 2025. Best Short Form Non-Scripted for DigiDocu and Best Short Form Scripted for Eleccionario. Honored by powerful storytelling and content that empowers every Filipino. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mabilis at komprehensibong pagbabalita, mga balitang nakakaapekto sa pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagiging tinig sa mga hindi naririnig at pagiging tulay sa mga hindi naabot. GMA Integrated News authority ng Filipino. So we're talking about the 1950s, no? So a lot of people don't. Patuloy na nararanasan ang frost o andap sa ilang bahagi ng Benguet dahil sa matinding lamig ng panahon. Kapansin-pansin pa rin ang pamumuti ng ilang pananim sa Atok, Benguet dahil nabalot na ng yelo. Personal din niyang nasaksihan ng ilang turista na bumisita roon. Kanina, naitala rin sa Benguet ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season. Bumagsak yan sa 9.6 degrees Celsius sa bayan ng La Trinidad, ilang minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pang lumamig ang panahon sa mga susunod na linggo dahil sa paglakas ng hanging amihan. Mga kapuso, bilang paghahanda para sa Salubong 2026, eto na ang inaasahang lagay ng panahon sa bisperas ng bagong taon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Mimaropa, Bicol Region at Sulu Archipelago. Magpapatuloy yan sa hapon at may malalakas na ulan sa Palawan at Mindoro. Posible rin ang heavy to intense rain sa Western Visayas, gayon din sa Mindanao, gaya sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. May tsansa namang unti-unting mabawasan ng malawakang ulan paglalim ng gabi. Sa Metro Manila, may bahagi ng araw na posibleng maging maulap kaya maging handa pa rin sakaling may mga biglaang pag-ulan.
Walang bagyo pero ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ay ang easterlies, amihan at shear line. One night to go, Kapuso Countdown to 2026 na. At kabilang sa mga inaabangan, ang song and dance number na pinaghahandaan ng todo ng Kapuso at Sparkle Stars and guests. Narito ang live report ni Athena Imperial. Athena? Kulang na lang costumes at fireworks kasi ngayon pa lang todo bigay na ang Kapuso celebrities na magpe-perform para bukas sa Kapuso Countdown to 2026. Aba, mula kaninang hapon hanggang ngayong gabi, ang taas na talaga ng energy ng ating idols. The Kapuso celebrities will burn the dance floor at mapapawaw rin ang audience sa song numbers para sa Kapuso Countdown to 2026 bukas ng gabi dito sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Isa sa mga aabangang performers, si Sangre Dea Angel Guardian ng Encantadia Chronicles Sangre. Kasama ko ngayon mga singers Puro nakakaya, medyo nakakakaba, nakaka-pressure Jessica lang naman ang kasama ko. Oo, diba? Parang, wait lang po. Magsasama-sama rin ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates sa isang special number. Siyempre, Happy New Year. Gusto natin ng pasabog na performance coming into the new year. Very familiar songs. Ayoko i-leak. Pero makakasabay yung mga Kapuso natin, yung mga manonood ng live and manonood sa TV. Siyempre, super simple lang yung dance namin and I'm sure very familiar, super familiar po sila. Habang nagpa-practice, nakakasenti kasi yung music na ginamit is something na nakakamiss at something na gusto kong balikan personally. Kasama ring sasalubong sa 2026 bukas sina Faith Da Silva, Kailin Alcantara, Dasuri Choi, gayon din sina Rojan Cruz, Christian Bautista, Raver Cruz, Julie Ann San Jose at marami pang iba. Kaya naman sulit talaga ang panonood ng mga Kapuso sa New Year Countdown Mapa TV, live stream o live man. Bukas, 10:30 ng gabi magsisimula itong main program dito sa Seaside Boulevard ng SM Mall of Asia. At free admission ito, kaya naman yung mga pupunta dito, agahan nyo na para maganda ang inyong pwesto. Iya? Maraming salamat, Athena Imperial. Babala po sa sensitibong paksa. Nagpahayag ng pag-aalala ang Philippine Psychiatric Association o PPA sa mga pahayag na iniuugnay ang paggamit ng antidepressant sa pagtaas ng suicidal thoughts o behavior ng walang verified medical evidence. Ayon po sa grupo, may panganib ang ganung pahayag sa paghahatid ng maling impormasyon sa publiko at nagpapababa rin ng tiwala sa mental health care. Irresponsable nila ang paninisi sa antidepressant bilang sanhi nito ng walang patunay ng diagnosis o detalye ng paggamot. Ang hindi maingat na paggamit sa mga salaysay tungkol sa mental health ay nagpapalaganap ng stigma, nagbabaluktot sa pag-unawa ng publiko at maaring pumigil sa mga tao na humingi ng kinakailangang profesional na tulong. Alinsunod po sa guidelines ng Health Department at World Health Organization na nawagan ang grupo sa responsableng pamamahayag at etikal na diskurso kaugnay rito. Aabot na sa 140 ang nasugatan dahil sa mga paputok ayon sa Health Department. Nakatutok live si Maris Umali. Maris! Emil, nandito ako ngayon sa treatment area ng East Avenue Medical Center para sa mga mabibiktima ng mga paputok na bagamat handang-handa na ay umaasa ang kanilang mga doktor dito na sana ay hindi na kailangan pang gamitin sa inyo itong mga nakakatakot nilang mga instrumentong ito na pamputol ng mga daliri at mga buto pag kayo po ay naputukan. Bagamat ngayon pa lang ay may ilan na dinala dito sa ospital at kinailangang maputulan ng mga daliri. Sasalubungin ng 14 anyos na binatilyong ito, ang 2026 na 8 na lang ang buong mga daliri. Kinailangan kasing putulin ang bahagi ng kanyang hintuturo at hinlalato sa kaliwang kamay matapos masabugan ng kwitis. Nalasog at kinailangan ding putulin ang bahagi ng hinlalato sa kanang kamay ng 42 anyos na biktima naman ng whistle bomb.
Dalawa sila sa 6 na naputukan na dinala sa East Avenue Medical Center na hanggang ngayon ay nakakonfine pa rin dahil sa tindi ng tinamong mga sugat. Kapwa sila ang nagpaputok ng masabugan. So it will affect their way of living. Hindi lang to magiging physical na disability, kahit yung kanilang emotional or mental pwedeng maging affected. Karamihan naman daw sa mga pasyenteng dinala sa kanila ay passive victims o mga taong naglalakad o nakatayo lamang ng tamaan ng paputok. Kaya nagpaalalang muli ang mga doktor. Huwag na lang gumamit ng firecrackers kasi hindi lang naman yung buhay nila yung pwedeng magkaroon ng damage or maapektuhan. Kahit yung mga ibang tao dahil sa kanilang ginawa pwede maapektuhan. Nagpaalala rin ang mga doktor sa panganib na pwedeng idulot ng tetano na maaari raw makuha mula sa maruruming sugat dulot ng paputok. Importante na mabigyan siya ng tinatawag natin na tetanus prophylaxis. So pag hindi po ito naagapan, pwede pong ikasawi ng isang tao. All fireworks-related injuries are dirty wounds and tetanus-prone wounds. So kahit maliit na sugat yan, I advise all parents to bring their child to the emergency department for a booster shot for tetanus. The gunpowder kasi has nitrates and night soil. So it's a tetanus-prone wound pag tinamaan ka yan. Para maiwasang matetano, agad linisin ng tubig at sabon ang sugat. Maaari raw balutin ng malinis na tela pero wag na raw pahiran ng kung ano-ano gaya ng toothpaste o ointment at agad dalhin ang pasyente sa ospital. Sa Tondo Medical Center, kabilang sa mga nakakonfine, ang isang 14 anyos na binatilyo nagtamo ng paso sa mukha at katawan matapos masabugan ng paputok na tinatawag na King Kong. May isa pang nagtamo naman ng matinding sugat sa paa matapos masabugan ng plapla. Inadmit natin sila kasi yung sa severity or lala nung naging galos or lapnos dun sa may isa merong injury sa muka, sa katawan. Ayon sa DOH, 140 na ang bilang ng firework-related injuries na naitala sa 62 Sentinel hospitals na binabantayan nila sa buong bansa. 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon noong 2024 na umabot sa 182 na kaso. 68% ng mga naputukan ay edad 19 pababa. Nagmungkahi nga ako, sabi ko, di ba dapat parang child abuse na yan pagka inaayahan mo yung bata? Lalo na kung yung nanay pa o tatay ang nagbigay ng pera para bilhin yung paputok. Yung paputok yung binili ng parents tapos ibinigay sa bata. Baka tapos na-injure yung bata. Emil, bukas pa, bisperas ng bagong taon, inaasahan ng dagsa ng mga pasyenteng mapuputukan ng mga fireworks o ng mga firecrackers. Kung ayaw nyo po na kayo ang susunod na paggagamitan ng mga nakakatakot na mga instrumentong ito, magdalawang isip na po kayo kung magpapaputok pa kayo sa pagsalubong sa bagong taon. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Sabay sa Rizal Day ay nagprotesta sa Luneta ang grupong Kilusang Bayan kontra Corakot. Matapos mag-aray ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal, naglabas ang grupo ng banner na kumukontra sa katiwalian. Ayon sa nag-organisa, dapat ilabas ni Representative Leandro Leviste ang tinaguriang Cabral Files. Dapat daw kasing malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kung kailan magbabagong taon na, may humabol pang sunog sa Yabut Street, Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City. Sumiklab yan pasado alas 8 ng gabi at umabot sa ikatlong alarma bago naapula. Ayon sa mga otoridad, wala namang nasawi o nasaktan sa sunog. Pero nasa 77 individual ang naapektuhan. Inaalam pa posibleng mitya ng apoy at halaga ng mga napinsalang ari-arian. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. May sweet greetings si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa kanyang misis na si Marian Rivera para sa kanilang 11 years of marriage. Isinaryan ni Dong kasama ang kanilang family photo na kinunan sa isang resort sa Palawan. Happy wedding anniversary, Ding Dong and Marian! Speaking of beach holiday, di rin nagpahuli si sparkle artist Rere Madrid. Looking fab and sexy si Rere sa kanyang red bikini habang sakay ng jet ski. Back in his element din this holiday season, si Never Say Die star David Licauco.
In-enjoy niya ang Kapaskuhan sa pagpapahinga by the beach kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong huling Martes ng 2025. Mga kapuso, 2 araw na lang, bagong taon na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.